Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga ba ang mas magaling mag-isip ng strategy, si Shikamaru nga ba o si Kakashi. Patapos ngang mapasama ni Shikamaru sa Team 10, napansin nga ni Teacher Asuma ang talinong taglay ni Shikamaru. Kaya naman upang matest ang number of intelligence ni Shikamaru ay idinaan niya ito sa test games and puzzles, kung saan ito lamang ang paraan ni Asuma upang makuha ang interes ni Shikamaru. Dahil dito, na-discover nga ni Asuma na ang IQ ni Shikamaru ay over 200 at ang dahilan lamang kaya mababa ang grades ni Shikamaru ay dahil sa siya ay tamad nga na mag-take ng mga written exams. Sa katunayan niya guys, dahil sa talinong taglay ni Shikamaru, siya ay nakatanggap ng maraming responsibilities at ito rin ang dahilan kung bakit nga regular ngang pinapagamit ng Hokage ang kanyang talino para sa kanyang mga kasama at sa village. Sa Boruto Naruto the movie, siya ang itinuturing na ang pinakamatalinong tao sa Konoha. Pagdating naman kay Kakashi, karaniwan na sa kanya ang gumamit ng body replacement technique at clone technique sa pakikipaglaban. Nang sa gayon ay maiiwas niya ang kanyang sarili sa pag-atake ng kanyang mga kalaban, habang pinagmamasdan naman nito kung paano nga gumalaw o kung ano ang mga ginagawang teknik ng kanyang mga kalaban. At kapag nalaman na nga niya o napag-aralan na nga niya ang kahinaan ng kanyang kalaban, dito na nga siya mag-formulate ng plano upang ma-take advantage niya ito, kung saan mahusay naman niyang ginagamit ang bawat kakayahan ng kanyang mga kasama. Kahit na ang kanyang plano ay hindi pangkaraniwan at dapat ay detalyado, ang mga plano pa rin niyang ito ay talagang napaka-effective, at hindi lang yan dahil ang kanyang planong ito ay nakasaalang-alang pa rin dito ang kanilang kaligtasan. Ang isa pang ang patunay ng pagiging matalinong guro ni Kakashi ay nagagawa nga niyang ma-push ang development ng kanyang mga estudyante by months, kung hindi man taon ay kahit na sa loob ng mga ilang linggo, sa pamamagitan ng iba't ibang innovative methods. Kung mapapansin, si Shikamaru at si Kakashi ay nagpamalas nga ng kakaibang talino na kung saan ang talino nilang ito ay ang isa sa nagiging dahilan ng kanilang pagkapanalo sa laban. Dahil sa silang dalawa ay magaling pagdating sa pag-iisip ng strategy o ang mga bagay o ang mga pag-atake na dapat nilang gawin sa laban o kahit saan mang sitwasyon, kung saan ay hindi talaga sila nagiging padalos-dalos, hindi sila umatake nang hindi nga sila nagpaplano o hindi nila ito pinag-iisipan. So ito na nga, without a doubt, alam naman natin na ang dalawang ito ay sadyangan talagang nagtataglay ng katalinuhan pagdating sa iba't ibang bagay at pagdating sa pakikipaglaban. Pero sino kaya sa kanilang dalawa ang pinakamagaling o sino kaya sa kanila ang mas magaling pagdating nga sa pag-iisip nga ng mga estratehiya pagdating sa pakikipaglaban? Kasi 'di ba, given na alam na natin na almost o halos lahat ng naiisip nilang strategy ay talagang effective o maganda ang kinalalabasan, may kaunti man nagiging problema o nagiging aberya ay agad-agad naman silang nakakaisip ng paraan kung paano ito mariresolba o kung paano nila mababago ang strategy nilang ito nang hindi nga natatalo o hindi nga lumalamang ang kanilang mga nagiging mga kalaban. Pero sino kaya sa kanila ang magaling pagdating sa strategy? Kaya naman sa video ito, tara na't pag-usapan natin yan. So magsasabi nga ako ng ilan ngang mga kasagutan para dito. Una, may mga nagsasabing ang galing nila ay depende sa sitwasyon. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag ang strategy na ito ay nagawa bago ang laban at kung ang strategy na ito ay kinakailangan on the spot. Kung ang strategy ay ginawa bago ang pakikipaglaban, ang mas magaling dito ay si Shikamaru. Ang magandang halimbawa dito ay noong ang namatay si Asuma, kung saan ay nag-decide nga si Shikamaru na ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang guro na si Asuma, kung saan ay papatayin nila si Hidan at si Kakuzu. Ang planong pagpatay na ito ni Shikamaru ay sinasaalang-alang niya ang mga maaaring mangyari at ang mangyayari, dahil nga dito ay hinangaan nga siya at nakakuha nga siya ng papuri mula mismo kay Hatake Kakashi. Dahil si Shikamaru ay naniniwala sa playing safe o taong playing safe, kumbaga napaka-practical niya mag-isip, kaya naman
para mangyari ito, kinakailangan nga niya ng oras o panahon upang nga makapag-isip ng mga plano o strategy na kung saan ay kinukonsider niya lahat ng posibleng mangyari. Pero kapag ang sitwasyon naman ay kinakailangan ng strategy on the spot o yung habang nakikipaglaban ay nag-iisip ng strategy, ang sinasabing ang pinakamagaling dito ay walang iba kundi si Hatake Kakashi. Ang magandang example pa rin dito ay noong plano pa nga rin nilang patayin si Kakuzu at si Hidan. Noon ngang kasama ni Kakashi ang Team 10 upang nga atakihin si Kakuzu at si Hidan, ganito nga pumasok sa laban si Kakashi. Si Kakashi ay gumamit nga ng Raikiri para nga ma-penetrate nga ang katawan ni Kakuzu at upang nga mapatay niya ang isa sa 5 puso ni Kakuzu. Noon ngang magain na ni Kakuzu ang kanyang upper hand sa laban sa Team 10, si Kakashi naman ay nag-oobserba at agad-agad nga siyang pumasok sa laban kung saan gamit-gamit niya ang strategy na aatakihin si Kakuzu sa blind spot nito. Ang isa pang halimbawa na talagang magaling si Kakashi na gumawa ng strategy under pressure ay noong nakalaban nga niya si Pain, kung saan ay nilinlang nga niya si Pain sa pamamagitan nga ng lightning release shadow clone technique. Ginamit nga niya ito upang nga makatakas nga sa gagawing pag-atake ng isa pang Pain. Dito sa pangyayaring ito, sinasabing mas pinatunayan ni Kakashi kung gaano nga siya katalino. So yan nga ang unang kasagutan. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang sinasabi sa kasagutan na ito? Pero kahit na may mga ilang Naruto fans na nga ang nagsasabi na ang kanilang pag-iisip ng estratehiya ay nakadepende kung on the spot or hindi, may mga Naruto fans pa rin ang namimili kay Kakashi o kaya kay Shikamaru in overall, kung saan ito ang pag-uusapan natin dito sa ikalawang kasagutan. May mga nagsasabi ngang ang mas magaling na gumawa ng estratehiya ay si Kakashi compare nga kay Shikamaru. So bakit? Kung mapapansin nga sa entire series ng Naruto, lahat ng ginagawang strategy o plano ni Kakashi ay on the spot at halos lahat ng ito ay nagiging successful, kung saan kung mapapansin na mas magaling pa rin si Kakashi kahit na siya ay under pressure. Kahit na siya ay nakikipaglaban ay nakakaisip pa rin siya ng mga plano. Hindi nga katulad ni Shikamaru na kung saan kung iisipin o kung mapapansin, hindi gaanong magaling si Shikamaru kapag on the spot na ang pinag-uusapan, dahil kung mapapansin, kinakailangan pa nga siyang protektahan ng kanyang mga kasamahan habang siya ay nag-iisip ng strategy. Meaning hindi siya makapag-focus sa pag-iisip ng gagawin habang siya ay nakikipaglaban. E paano na kaya kapag ang strategy na gagawin ni Kakashi ay gagawin bago ang laban or pagpaplanuhan muna? E di mas magaling pa dahil nagkakapag-isip siya ng mabuti. So ibig sabihin dito sa sagot na to guys, si Kakashi ang mas magaling dahil sa kaya nga niya ang on the spot at lalong lalo na kung bago ang laban na hindi kayang gawin ni Shikamaru. Pero ayon naman sa ibang mga Naruto fans, si Shikamaru pa rin ang mas magaling kahit na magaling on the spot si Kakashi. Dahil kung mapapansin, sa labanan na pinagsama ang strategy ni Kakashi at ni Shikamaru, ang mga strategy ni Kakashi ay nagsisilbing support lang at nananalo sila dahil sa overall strategy o plan ni Shikamaru. Mas bata si Shikamaru compare nga kay Kakashi. Bukod dyan, mas maraming training si Kakashi compare kay Shikamaru. Kaya naman, dahil dito ay nakakaya ngang mag-isip ni Kakashi on the spot o under pressure. Pero kapag ang training ni Kakashi ay napagdaanan din ni Shikamaru, paniguradong mas magaling si Shikamaru kung ikukumpara nga kay Kakashi. So yan nga guys ang mga sagot sa tanong na sino ang mas magaling sa strategy, si Shikamaru nga ba o si Kakashi? Pero kung kayo ang tatanungin sino kaya ang mas magaling sa kanilang dalawa, i-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!